Yeah, good evening. So, galing lang tayo sa sa solar convention sa SMX, solar and battery, no? Pero ngayon ang maganda rito, meron tayong sinakyang EV. Alam niyo naman na noong pa man hindi pa ako masyadong believe sa electronic vehicle. First and foremost is I think it's so expensive kasi last time na nagpunta tayo sa convention sa SMX about EV, yung mga kotse is 1 million, 2 million, 3 million, no? 3.5, so medyo mahal pa kasi parang entry level. That is 2 years ago. Meron tayong vlog noon 2 years ago. So Dofeng, yung Dofeng brand, medyo sumikat yun sa vlog natin dahil umaabot siya na 345 kilometers per charge. So that time I think parang sa akin lang kala ko gimmick yon, 345 per charge. So hindi ko masyadong pinansin. Tapos meron silang mga testing doon ng mga EV na parang alam niyo, nakikita niyo sa kalye yung walang pinto, di ba? Kaya yung 6 na tao pero walang pinto, walang sapat na ilaw, di ba? Parang bare lang siya, bare. So iniisip ko ganon, maingay, open. So hindi ko akalain na merong aircon, everything, no? Pero this time sumakay tayo sa isang kabibili lang ng kaibigan namin na EV, which is a Dofeng nano box, tawag nila nano box. So yun ang vlog natin kasi unang tingin ko pa lang it looks like a toy, no? It looks funny pero kasi ang colors pa niya is baby blue, pink, black and white, pero hindi ko na nakita ibang color variants. So nakita ko lang itong binili ng friend namin which is baby blue. Tapos at first it's a small one kaya tinawag na box, nano box. So first impression is yun, sabi ko maliit. Tapos nung sinakyan na namin is okay naman siya. Meron siyang makikita niyo sa vlog natin ngayon. Hindi naman siya napabilib ako, na-impress ako dun sa pagsakay ko sa kanya. And to think na sumakay kami is already medyo hindi pa charge, no? So malapit na siya mag 300 kilometers, hindi pa siya nagcha-charge. So pumunta kaming SMX using that car from Marikina. Tapos in traffic, 12 PM traffic and hot weather. So maganda yung air conditioning niya. Of course still using Freon, no? Pero yung kanyang compressor is motorized. So okay siya. Meron siyang mga pad systems. Makikita mo kung ilan ang charging. Walang temperature, walang thermostat. So hindi nag-overheat. Ang lakas ng power, consistent torque, no? So it feels like you're inside really a car. Kotse talaga. Hindi naman siya totally silent. Kung hindi meron pa rin yung tunog ng wheel touching the road. So yun ang pinaka sound mo, no? Cabin is good. It's a soundproof and kasya yung 4 to 5 people dito sa may box, sa may Dofeng box. So the price is less than 1 million. So wala talagang gasolina. Of course I may think that this is the solution, no? Solution to taas ng gasolina. And of course kung ang mga tao maggaganito, mag-EV is bababa ang pag-asa natin sa fossil fuel like gasoline, bababa, and maybe bababa na rin yung gasolina kasi this EV will do the job. Gagawin na niya talaga yung trabaho mo, paikot-ikot ka. Lalo tong friend namin nag-aatid sundo siya sa family niya na may mga work. So walang problema sa traffic, walang problema sa car. Kasi ako mismo may kotse, tsaka may mga motor ako, di ba? So masakit na rin sa bulsa yung gasoline kahit sa motor. Minsan babiyahe lang ako dyan sa Marilake, dati 300 lang, sobra-sobra na. Ngayon maabot ako ng 500 pag sinama ko pa yung
Pag sinama ka pa yung mga pagkain and everything, masakit na rin dahil taas na ang gasolina. Ilan? Sa kotse. Sa kotse, magkarga ka ng 500, na andito ka lang sa tabi-tabi nun. So, itong EV, wala kang problema sa ganun. Traffic and everything. Wala, kasi hindi masakit sa bulsa. And yun nga lang ang naging problema namin. This is very new. Hirap mag-charge kasi hindi pa available yung charging stations kung saan, kundi nasa mga malls siya. Yung SM, yan, meron sila. Pero kanina, nandun na sa Mall of Asia, may 5 ports, 3 ports, pero yung mga sasakyan naman, iniwan naman nila yung mga charging cars nila doon. Iniwan nila mula pagdating namin doon ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi, nakasaksak yung mga kotse nila, hindi kami nakapag-charge. Pero may mga charging stations sa mga SM and for now it's free, no? So yun, nagulat lang ako. Kaya pala sinusuportahan ng gobyerno yan, tax free for now, and wala siyang coding, no? Kasi yun doon na tayo papunta. And matutuwa talaga kayo sa EV kasi nga parang hindi kayo apektado sa kumpas ng gasolina, no? Kasi lahat ng Pilipino nagsasabi na pag tumaas ang gasolina, taasan lahat, pati mga prime commodities, no, pati mga basic goods and services. Sabihin nila, mahal ng gasolina para ibiyahe itong mga gulay na ito papunta dyan sa Maynila, no? Pero kung may EV, ayun na. Tapos mas maganda pa kung sa solar panels mo kukunin yung pinag-charge mo ron sa EV. And of course, the battery of this doping is guaranteed by 8 years. 8 years. Imagine that. That will be around 10,000 cycles. 10,000 cycles. So, ayun, manood kayo ng video na to. Napakaganda, napakagaling. Ganito lang yung internal interior ng pig. Yung kay isa na. Pink, blue, at saka ano pa isa? May black and white. May black and tapos white. Pink, tsaka ito green. So may black din pala. Yung black and white, black yung loob tulad ng sinampol natin dati. Parang pang K-pop, ano? Ano model ito? Dongfeng, ano to? Ano ba? Nano box. Wow. Shifting, andyan lang. Oh my God. Look. Ano, may mga iPad sa harap, oh. Wala siyang sound. Ang narinig namin is just the blower. Ayan na, alis na kami. Nasaan niya nakalagay na kung gaano pa tayo katagal tatakbo? DTE, distance to empty, 205 kilometers. 205 sa 57%? Hindi ka pa nag-charge? Hindi pa, kailan ba ako nag-charge? Saturday. Ayun, parang 57% to 205 kilometers. Tingnan natin ngayon kung... Ibig sabihin, 400 dapat to, 450 something, 500. Ang range niya is nasa 360 umabot to na full charge. Pero pwede tayo makisaksak sa mga bahay-bahay. Meron kang may cordon. kasama tong charger. Wow. Nandun sa likod. Kaya kahit saan ka abutan. Oo, pwede ka. Pwede ka makiusap, bayaran mo na lang, no? Ayan, ayan siya. Oh my. This is it. Auto-lock pa siya pag tumakbo ka ng 5 kph. 5 kph auto lock. Wow. Parang espresso to parang espresso ang size niya. Nagtagaan siya, nilalagay na din dito. Parang bagong interface to, sir. Ito yung mas wala tong mirroring nitong yung isa kasi Android na ito. Kaligutin mo sir, tingnan mo. Bali, ayan pala yung battery, no? Yung yellow na yan. Yan, no? Yes, sir. Yung battery namin kalahati po. Pero ilang araw pa, last week ko pala nag-charge sir. Wow. So far, wala pa siyang kinukonsume na zero cost pa siya kasi lahat mall charge siya. Free lahat ng Free. charge sa mall sa ngayon. Sa mall sa ngayon dahil nga pinapush nila to kasi sa ibang bansa mga 7 brands nang pumasok pumasa sa quality control ng Australia. Ibig sabihin yung quality okay. 50%.
Meron kaming drive, neutral ba yan? Tsaka reverse, no? Wow. Do not resuscitate, DNR. Do not resuscitate. Sa hospital ganun. Doon makikita mo rin. Oh, grabe to. Kotse-kotse to. Ayun, ayun yung Consumption amperes na ng electric motor, tsaka nung aircon natin dito sa So, aircon, tapos ayun yung Ano season is 1 kilowatt. ampere, 13.7 ampere. Eco mode kami, 40 kilometer. My God, di mo na ito marirecognize na isang electric kung nasa kalye ka. No way na, no? talagang compact siya. Oo. Pero ang point ko naman is to get from point A to point Oo. B. Oo. Pero palagay ko, malakas to kung parang racing, no? Pwede to. Pwede. Oo. Kasi mas maganda raw ang battery kaysa sa ano eh. 0 to 100, 12 seconds. Wow! Naku, parang Sinubok nung isang may ganito, nag-video siya. Oh. Ah. Sige, kayo na po bahala mag-count kung ilan. From 0. Diniin niya, inalis niya sa eco mode, gina sports mode. Sports mode. Bilis oh. So pwede itong sports mode. 70, 80, 100 ka na. 100 in 12 seconds. 12 seconds. Parang ano ito, parang big bike pala dumarating. Parang mala big bike. Di ba yung dun sa amin, hirap ka umakyat, di ba? Oo. Kaya motor. Oh, tinry mo to, di ba? Oo, wala. Wala, sisim. Kasi nga ano to yun. Natatawa na nga. Ang tawag nila dito consistent torque eh. Hindi kagaya sa combustion, di ba, na may downtime habang umiikot. Ito consistent torque hanggat nandiyan yung battery niya. Magbibuild up pa siya ng power eh. No? Paano to nire-registro? Kagaya rin ng pangkaraniwan? First registration niya, si dealer ang may sagot. 3 years. Yun. Oh my God, iba to. Ito na nga. Ito yung sinasabi ng kaibigan ko, mga kasama ko sa solar na kaya natin gumawa ng sarili nating kuryente para i-power to. Hindi na tayo kailangang umasa pa sa gasolina. Kung sakaling maubusan. Grabe. Ang mga naka-board, hindi ganyan. Nga eh. Sa unang parang release nung batas ba yan? Yung electric vehicle lang. Pure. BEV. Battery electric vehicle. Ngayon, isinama ang hybrid. Parang mali ah. Oo nga, may gasoline consumption pa rin. Ipopromote mo pa rin yung hybrid. Oo. Dapat sa pure EV lang talaga. May emissions pa rin yan. Gawing special itong para ma-push talaga. Paano kaya pag dito ginawa to? O di wala nang import Ay, tax? maganda. Oo, Maganda yung sa San yun. Francisco Motor. Kasi marami ng big bike, marami ng international bike companies dito na gumagawa. Sunog. Ay, grabe. Diba? Oo. Yung sinisigawan nila sa taas. Talagang na-wipe out, no? Talagang pauubos na lang. Pili lang ang dog food kahapon kaya nabawasan eh. Sa palagay mo, gaano katagal sa'yo to? Ay, hanggang masagad kong warranty nito siguro. Abot to ng 10 years, palagay mo? 8 years ang warranty niya sa battery eh. Oh my goodness, 8 years ang warranty sa battery. Ang tagal. Ibig sabihin, tiwala sila sa battery nila. Correct. Ang battery nito nasa flooring, Nandun sa sahig natin. lithium ion. Ternary lithium ion. Paano kaya kung nabaha? Tinanong mo na yun. Naka-sealed siya. Sealed Pwede siya. itong i-submerge. Wag lang itigil, ibabad. Wag ito babad Pwede para hindi kalawangin. Dumaan pero wag mong ibabad. Kasi siguro ilang minutes lang baka may slippage na mangyari. Pero paano kaya pag yung papalinis mo yun, no? Pagkatapos nun, after that, Oo. palinis mo. Hindi naman siguro papasok sa loob ng kotse, no? Merong naglusong na ng BYD na Dolphin. Dolphin. Usap ko dun sa niya, dealer. Yung ahente, may bumili daw sa kanya. Inabot ng baha somewhere. Ilusog niya. Tapos kinabukasan binalik daw dun sa dealership. Pina-check kung may nang-apektuhan. Wala. Lampas sa kalahating gulong ng tubig ah. Wala. Talagang lumubog. So hindi rin pala totoo na walang sound, no? May sound eh. Yung gulong. Gulo. Yung sound ng gulong. Pero pag tinigil mo siya, tapos... Wala talaga. Wala. Wala kang maririnig. Kundi yung fan ng condenser o... Tinry na rin kasi namin yung iba, yung Moretti. Oo. Tatawanan na nga kami. Wala, nakabukas na yan. Tapos nung binuksan yung aircon, ayun, nagkatunog yan.
Ito na siya eh, oh. Dapat pala pakita ko sa inyo paano mag-start nito. Oo, yung rolling resistance niya, maramdaman mo eh. Kaya coaching pa rin eh. Kasi may mga coaching ngayon na combustion pero walang ingay, di ba? Wala ka rin marinig. Oo, kasi yung ano, soundproof na siya. Deadening. Pero pag lumabas ka, maririnig mo pa rin yung Makina. fuel. May konting ano pa rin yun. Kaya hindi sila talagang ano, yung mga sidings niya, hindi pa rin leather. Hindi na sila naglagay, no? Parang plastic na lang, straight. Ito yung pinaka-budget meal. Oo, budget meal. Pero nandito na lahat yung kailangan mo. Kasi yung mas mura siya, di ba? 2-door lang, Oo. 4-seater. Oo. Tapos ang range 150 lang. Oo. Oh. Ito doble, 360 pa nga. Yun nga eh, ito yung binlog ko eh. Sumikat din yung vlog ko na yun eh. Yung truck naman yung binlog ko. 345 pa lang sila noon. Pero ngayon, ito pala, pati pala ito. Wala pa ito no. Itong mga ano, itong mga electric vehicle, sumasabay din siya sa combustion eh, no? Matulin pa nga eh, oh. Matulin pa nga eh, oh. Hindi mo masasabihin na, EV to, mabagal to, magta-traffic. Hindi. Ito, ayan o. Overtake ka namin yung mga sakyan o. Para sa ahon, hindi kayo papahiya. Oo. Consistent. Ito, paahon kami. Paahon kami dito. Tipunan. Ayan, 13 watts, 14 watts. Ayun, nakikita nyo. Parang Mini Cooper ng ano, ang size eh. Wow, huwag mong banggitin yan. Baka bumili ka bigla. Parang Mini Cooper ang size ha. Kung may pera ako bro, Oo. kung capable, bibili ko. Ako rin. Pinaganalan na namin to, yun nga sabi ko nga sa'yo, feasibility study na namin. Tsaka affordable eh. Ang comparison natin sir, di ba yung espresso ba? Oo, espresso. Hindi Doon ko naman, na lang nga binasa di ba? kasi pagka abot kamay, tirahin mo na, di ba? Oo. Abot kamay, hindi naman to yung sinasabing 5 million, 6 million na ilo-loan mo sa bangko. Hindi naman ganun eh. Di ba nabanggit ko na sa'yo, ano, yung amortization nito, gas money lang. Yun nga, nabanggit mo. Sobra pa. Sobra pa. Oo. Supposedly, Kasi dati around 25,000 na dapat pesos 20 to 25 monthly. per month. Ngayon, ito na lang binabayad Ito, for magkano 1.4, 14k. 14k. So, no-brainer talagang. Yung sobra, pang bayad sa kuryente. Wow, no-brainer nga ito. Hindi kaya ngayon lang ito, biglan lang pag na yung demand, ano? Pwede, no? sana. Pag yung demand. Gumanda yung, gumanda yung presyo. Pag dumami na to. Pag dumami ka, bababa dapat, no? Oo, dapat kasi kung may mga competitor na, pumunta na dito sina ibang-ibang Marami. 11 pala sila eh. Cherry, ano isa? BYD, dito na. BYD, BYD. Kaya man si BYD. Pinakamura ni BYD yung Dolphin 1.395. Kasi nung nag-vlog ako sa SMX ng mga e-cars, walang ganitong presyo. Puro 1, 2 million, 3 million eh. Kaya sabi ko, hindi pa to abot ng masa. Kung sinabi mong less than 1 million to, ay sabi ko, iba na to. Game changer to. So ito, maganda rin talagang i-promote yung mga electric vehicle. Dahil nga, kung marami nito, mapipilitang magbaba ng prices ng gasolina kasi mawalan na rin masyadong gagamit ng gasolina nila, magiging obsolete. Pero masaklap yun ang magandang pakinggan. Maging obsolete yung gasolina. Mapalitan ng mga renewable clean energy. Ang ibang kausap ko, ba't ayaw nila electric vehicle? Pag nasiraan ka sa sa kalsada, ano yan, gagawin mo dyan? Siyempre lahat naman, kahit naman yung ICE nasisiraan yan. Lahat naman. Prone pa sa breakdown to dahil napakaraming parts ng ICE, internal combustion engine na sasakyan, di ba? Compared dito, ano bang masisira dito? Maaaring ma-flat ka lang. Pare-pareho naman lahat tayo, ganun eh. Tsaka bago naman pa kasi ito eh. Hirapan pa ito. Kita mo 8 years yung warranty sa baterya. Kaya nga eh, Lamig ng aircon, may airbag, may power steering, kamotor na rin. power windows. Ayan, narinig nyo yan ang actual na sound niya. Hindi naman sasabihin na walang sound, may sound. Wala nang growl. Wala lang yung wala. Hindi ko
ko na kailangan yun. Parang okay lang. Akala ko naman total silence. Hindi naman pala. Dito sa loob, meron pa rin kasi yung roll ng gulo. Ganito pa rin. Pero siguro yung mga ibang model siguro, no? Baka Oo, yung mga BYD siguro. Ano na, Sarado na. yung Baka yung mga test. Oo, kasi ano yung cabin niya mismo, no? Sarado, parang submarino. Affordable to, less than 1M to, less than 1. parang sa less than 1M na bracket. Ito yung magandang choice. Tsaka kaya nito ang 5, no? Palagay mo, 5, di ba? 5 Sakay passengers. ko na 5 dati. Oh, 5. Oh, kasi ito, alam mo naman sa Pilipinas eh. Kaya dito, tatlo rito. Yung Care Moretti kasi, ano eh, no? Almost same size, di ba? Kami ngayon rito yung regenerative braking. Pagka nagpe-preno yung kotse, ginagamit namin yung puwersa nung ayan 1 kilowatt to. Bumabalik sa battery. Pag bitaw mo ng accelerator pedal. Tapos pagkada bababa, pwede maabot ng 18, no? 18 kilowatts. Regenerative power bumabalik sa battery. So pwede ka mag-charge kung pababa. Kaya hindi masyado nauubos siguro yung ano, no? Wow! Oh, yun pa. Parang balik-balik lang Yan, dito, bibitawan ko dito Sige. Dito mo yan. Oh, yeah. Ilang watts? Well, Ayan. yun, watts. Pero 10 watts. nag-engine brake siya. Ang motor nito dalawa lang, sa dalawang kaliwat kanan. Dalawa lang, Hindi, isang motor siya na may Meron pa rin differential. Hindi kagaya ng mga Tesla Rivian na may kanya-kanyang motor. Parang mas maganda pa rin to, may isang motor ka lang nang asikasuhin. Lamig ng aircon. So we are at EDSA. EDSA na kami, makikihalo na kami sa EDSA. Pinormal lang. Ayan. With the internal combustion. So itong vlog namin dito is not actually to promote this brand but to promote all EV na makakatulong sa environment, sa pollution, and makatipid sa bulsa nyo. Siyempre in the long run bababa yung gasolina na nagpapahirap sa karamihan. Gasolina tumataas masyado. So let's say, yun baba, yung mga nagdi-deliver ng gulay, di ba? Gumamit sila ng EV, di ba baba yung presyo ng gulay? Di ba? Kasi laging nakasalalay sa gasolina kasi. May epekto ang gasolina sa lahat Sa lahat ng bagay, bilihin eh. Dapat pala supportahan ng gobyerno to, para sa mga nagdi-deliver, no? Di ba yung sabi ko may doon, agricultural na tiyahin. Zero value wag mo lang asahan na may value after 5 years. Itong EV daw, feasibility study ng friend ko na magiging wala na itong value in 5 years. So, sulit ka na. Sulit ka na siguro. Warranty niya na 8 years yung battery. 8 years yung battery. Aabot siya ng ganon. Sure ka na, abot ng ganun. So, ibig sabihin, baka more than that, no? Maaari. Ngayon, kung halimbawa ganun ang parameter, i-adjust ko yung yung feasibility, gawin kong 5 to 8. The more yun, magiging feasible siya. Kaya nga. Diba? At 5 zero value, Oo. aabot siya ng 8 to 10. Oo. So, ibig sabihin, gamit na. Just, pera pa yung savings mo. Yung savings mo pa sa, Yung bumper to bumper warranty nito, 170,000 kilometers, 150,000 kilometers or 5 years, whichever comes first. Ito mo yun. Yung ibang mga kotse na ICE is 100,000 kilometers lang binibigay or 3 years. 3 years. Oo. So, extended lahat. Oo. Ang aircon masira within 5 years. Oo.
Direct threat talaga ito sa combustion, no? No? Direct threat talaga. Isipin mo, walang gasos sa gasolina. Ilang beses na, isang linggo na. Aalis ka ng bahay, uwi ka ng bahay, hindi ka man lang naggas. Malalayo nararating ha. Makakala nyo, paikot-ikot lang sa layo na namin. It's ano to? Ito kasi yung parang ultimate test eh. Kasi iba sabihin, oh, sige test ride. Paikot-ikot lang sa isang parking lot, di ba? Hindi mo alam ko talaga kung talaga nagsasabi na totoo. Eto, nasa labas talaga kami. Oh. Saka kotse talaga to ng friend namin. May pinatest na unit 3 days eh. Pinauwi sa akin. Pinauwi sa ito nang hindi mo pa binabayaran? Hindi, yung may isang unit sila doon for test drive sa mga clients nila. Selected lang din. Wow. Iuwi for 3 days. No Pinauwi. questions asked. Tinanong ko kahit saan ko pwede dalhin. O sir, gusto mo, kahit kayong Baguio, dalhin mo yun. Dinala natin sa Mindanao. Road trip eh, no? Hindi ka abot ng 3 days pabalik. Basta sabi niya, siguraduhin mo lang makabalik ka ng 3 days. Wala, kotse to. Better than car pa. May GPS naman sila nito eh. Yes, so, alam nila kung yung- nasan yung location. Yung ano yung suspension, okay din. Parang nag-aantay pa nga siya ng load eh, no? Yung suspension, no? Nag-aantay pa ng additional passengers. Medyo stiff pa siya. Oo. Eh syempre, value for money. Bossy? Sino? Overheat oh. Ito walang over. Oh, eto walang overheat. Yan, nakita niyo yun ha. Nag-overheat sa EDSA. Kami wala nun. So yun ang problema ng internal combustion. Kaya lang sa next vlog pala sasabihin namin yung mga wear and tear na pinakamadali, no? Sir, nanin natin. Pero palagi ko wala pa ngayon, no? That's so bago pa eh. Layo pa eh. Hindi namin alam kung anong unang nasisira sa mga EV. Kung motor ba o battery, pero napakatagal pa. Bago. Oo. Sigurado bago nirelease sa market to. Na-test na nila yan. Pero kita nyo naman, ultimate test ng mga sasakyan, eh ganito kainit na panahon at ganito ka-traffic na kondisyon. Nakalagay sa pag-asa na itong weeks na to, itong pinakamainit sa in 2,000 years pre. Talaga? Kaya nagkakasubukan na talaga ng sasakyan ngayon. Dahil in 2,000 years, mainit tong Mayo. Especially kahapon daw. Matindi raw kahapon. 46 yan. Talaga? Ay, hindi ko naramdaman yun ah. Oh, ako naman, nagmotor ako, di ba? Nagmotor ako kahapon. Oo. DGR. Naawa sa amin, may clouds kahapon. O, bandang hapon kasi nagkulimlim eh. Oo, tapos parang uulan, di ba? Umambon. So, eto, 250 kanina. Kilometer remaining, ngayon 182 na lang. Ayan. Tapos ang consumption namin is 19 kilowatt per 100 kilometer. Malamig ang aircon kahit na worst heat ngayon in 2,000 years. Kayang-kaya nung Kisame, oh. Tapos yun nga lang, libre kasi sa SM mag-charge ng mga ganito. Kaya magcha-charge kami doon, libre. Ito, may tanong ako. Sabi ko, nasaan yung temperature ng motor? Walang radiator. Self-cooling yung motor. Wala talaga. So wala kaming problema sa overheat. Wala rin tayong concern, di ba? Wala rin tayong iniisip-isip, no? Basta nakikita lang natin, may battery kami, umaandar kami. Oh. Traffic ka na matagal sa EDSA. Ang lamig dito, traffic sa EDSA. Katanghali ang tapat. Tanghaling tapat. One of the worst heats Imuna pa dito. in the world. Andito kami, ayan oh. Oh. Wala kaming problema. Kahit yung trauma na, ay Diyos ko po, umangat yung ano ko. Umangat yung temperature, umangat yung temperature. Walang ganun. Abot ba to? Abot. 340. Oo, tignan mo anong gagawin ko rito. Baba yung ano, bintana. Wala kaming ganun. Ay, hindi na aircon. Pang ano to, issued na. Ayan oh. Green plate pala pag hybrid. Pero yung totally E wala pa raw. Pero Green din, ganyan din. green din dapat to. E-power.
Yung Nissan Leaf, yun yung full Pure. EV nila. Pure. Ito Ano ba yung hybrid. sabihin ng hybrid 50-50? Hindi. May Not makina necessarily. sila. Oo, May pero makina pa rin pag naubusan ka, ganon. parang minsan merong assisted lang ng electric motor yung engine, Mhm. internal combustion. Mhm. So may mga types din ng hybrid eh. Oo. Ayan, ayan, nakalagay pala, hybrid oh. Oo, yan, hybrid. Ito naman, ang ginawa ni Nissan Kicks, I'm not sure kung totoo nga, electric power talaga siya, electric driven yung sasakyan. Pero, meron siyang internal combustion engine that serves as a generator na i-charge yung battery niya. So, ibig sabihin, parang hindi yan kailangan i-charge sa bahay, yung mga hybrid? Hindi Hindi na. per- Hindi na. Hindi siya plug-in Meron siyang type. sarili. Oo. Meron siyang sarili. Yun lang ang pakakargahan mo ng gasolina para i-charge yung baterya mo. As you drain it, as you drive. Pero electric ang motor na nagpapatakbo sa kanya. Electric motor. Merong ganun, ang tawag nila PHEV, di ba? Oo, plug-in hybrid electric vehicle. Yun. Oo. Tsaka syempre, pag nasa probinsya na, malayo na yun. Dito kami sa SMX. For that. Ng mga electric vehicle kaya dumami. Ang dami ng charging stations within Metro Manila. Yun. Kaya wala ka ng range anxiety. Oo, the year is 2024 na. Pero noong 2020, wala pa masyado, no? Kaya hindi ko masyado. Ito, dito na kami sa SMX kasi meron dito solar exhibit. Tignan namin. See what's new. Turn right onto Jose W. Diono Boulevard. Para natin dito sa kotse na to, pakiramdam ko lang parang sinit natin yung Turn yung sistema. left onto Bayside. Tinasan nyo gasolina ha? Oh, wala kami. Hindi kami affected niya. Hindi kami affected yan. And so, Kasi nga naman noon pa yan eh, no? Pagka tumakas ang gasolina, taas lahat eh, no? oo, di ba? Basic food. Pagkain, basic kuryente. Lahat yan. Pero kabaliktaran sa car sales, pag tumataas ang gasolina, Bagsak. nagmumura ang presyo ng second cars, Turn diba? left onto Bayside. Kasi nagbebenta sila, no? Ayoko na. Ng palong. Ayoko na. Diono Boulevard. Tubig, no? Ang tagal na ng tubig. Hanggang ngayon, wala pa rin makagawa ng tubig na yun. Medyo malabo. Doon sa electrolysis, eh, no? Oo, electrolysis. Delikado kasi basta unconfined ang hydrogen eh. Pwede siyang bigla na lang sumabog Or here. o umupoy eh. Oo. Hindi- Oh, kasi hydrogen, combustible. Pati yung pure oxygen. Right, ba? Oo. Highly combustible yun, sumasabog din. Hindi ganun kadali yun. Sa mga submarines pala, yun ang, nila eh. Yun ang hangin nila eh. Electrolysis. Dito na kami sa parking area kung saan libre ang charging. In 100 meters, turn left onto Tingnan nyo, hindi naman ako hindi naman ako nasisikipan. Tingnan nyo, hindi naman ako nasisikipan. Oh, ano siya? left onto Sunset Avenue. Mukha lang siyang maliit sa labas pero sa loob hindi oh. Kung apat na tao lang komportable. Ayan. Apat na tao lang. Oh. Wala. Tignan nyo tignan nyo yung Yun yung mga galing sa nagyayelong. Ayo, totoo. Ayun, nandito kami. Naka 47 kami, eksakto kami. 47 kilometers. Ay, sa kabila. Okay, thank you. Ayun, dito na, pupunta na kami sa charging station. Saan po ang electric vehicle charging station? Third floor po. Thank you. Okay, third floor kami, electric vehicle. Ito pataas to ah. So ayan, Gusto mo kumataw pa tayo? Pataas ayun, pataas to. Ayun. Pataas kami sa Parang parking. easy yung ahon, ano? Oo. Ay, sorry. Kung parable na talaga siya sa kotse. Ang lakas ng torque. Lakas ng torque. Tsaka sa sobrang smooth niya, wala ka naririnig na potentially na para magsisimula siyang yung may friction. Wala eh. Bibilagukan. Oo, may bilaukan. Ayun o, e-vehicle charging. Pwede. Yun o. Tapos na ganun doon. O, kita mo
Oh, ayan, May sarili. ayan oh, full parking. Oh, pero meron kami sarili. Papasok kami doon. Sana walang nagcha-charge. Kaso ano eh, summit, expo ng mga electric. Yun nga lang. Kanya-kanyang dala electric. Oh. Pero makakauwi pa naman tayo sa 47, di ba? Oo naman. Sana ba? Dapat ano yun eh. Karatula yan eh. Exit ko. Level 3 na ito, di ba? Ayun, may nakapark. Ang dami. Oo, tama ka yung ano. Puno. Oh, lahat sila, oh. Oo, kasi may convention ngayon eh. May convention ngayon ng electric. Hindi kaya yun yung mga ano? Parking. Linaw po, may infrared po. Pero may 47 pa kami kasi. 47. Ayan, ang ganda. Power windows. Electric vehicle. May sarili kang parking. Oo, yun pa, isa pa sa electric vehicle. May parking for EV only. Ito yung kotse. Oh, see? This is the car. Oh. Ayan oh, nakalagay oh. Full electric. This is the front of the car. Ito pa yung iba oh. Kasabay namin sa EV charging station. Oh. Dito pa yung iba. Ayun yung station oh. See. Ito yung station. E-vehicle charging. Kaya lang yung box niya tatlo lang. Daming nakapila. Ito sila, gaganyan mo. BYD. Bili pala parking ko. Ito ba yung tawag? Ito yung pangalan niya, box? Nano ba? Nano box? Nawala yung nano. Tapos meron. Yung nano doon. Nano. Tinanggal mo yung nano? Hindi, wag tinanggal nila. Ha? Chinese character. Kapareha sa kulay. Oo nga no. May ano siya no, power window, power lock. Power lock. Wow! Ang liwanag! Pinalitan ko LED. Pelta mo LED. Bigla nga kasilaw. Oo, yun o. Ang lakas yan. Iba-iba ito ba? Ano kaya? Ang ganda ng LED mo ah. Magkano mo binili yan? 500 isa? 320 yan. Ang liwanag ng LED niya oh, sakit sa mata. Pagkano tayo? Kasi iniiwan kasi ng mga may-ari yung ano eh, yung charger. Ayan oh, pagka pala naka-steady na yung wall box, pwede na dapat tanggalin yun. Jet po. Sa atin yung pinakamaliit. Ibig sabihin eh, may talagang may special treatment ang ano, EV. Oh. Yan, sa EDSA na naman Go kami. straight Yan. onto 1 Okay pa rin, malamig. Estimated time in traffic 7 minutes. Isipin mo, sa traffic kami ako. Wala kaming iniintindi Kasama gasolina nito dyan. sa ano, wala siyang spare tire. Okay. Pero meron siyang inflator. Tapos meron siyang parang chemical na pang parts. Ah, oo, nilalagay namin sa motor yun. Oo. Yung isasabay mo siya pagka lumambot. Anti-flat. Kaya nilalagay ko to palagi sa TPMS para kung merong isang ano malalaman ko agad. Ano yan? Kasi hindi yan yung default. Detector yan? Detector Oo. yan? Tire pressure Tire monitoring pressure. Ah, meron siya? Oo. Saan niya nilagay yan? Sa cup? Nasa loob din mo. Ah, sa loob. Kasi kagaya ng motor, wala rin naman kaming spare tire eh. Oo. Meron din kaming chemical na yun, tapos yun nga pang vulcanize. Kasi tubeless ka, no? Tubeless to, no? O kita nyo, wala na rin siyang ano. Walang spare spare. tire. Kasi sabi rin ng ano, Oo. added weight yun. Oo, tsaka ano, mahabala ka rin pag pagod ka, ayaw mo na rin naman mag-vulcanize sa labas, di ba?
Kaya na magcha-charge kami Ayan, dito sa nakalagay sir, SM. as courtesy to the next, Next user, please transfer when you are done charging. Correct. Di ba Or tama EV yun? charging only. Di ba tama yun? Oh, ayan, ito kami sa SM mo. At least meron kaming charging dito. Oo. Pero paano yan? Aantayin ba natin yan? O Hindi na. Hindi na. Matatapos na tayo. total, sandali lang naman tayo, no? Ayan, lumapit na yung guard. Oh. Oh, ayan yung guard. Ayun. Ay, sa wakas may gumagamit ng charging station namin. Wala namang gumagamit, sayang. Ito na, dito kami sa SM vehicle charging station. Na-charge na namin tong aming sasakyan. So, it's a free for now. Ayun, oh! Nakita nyo yun? Wow! Umangat to. With the button, umangat to. Umangat yung harap po, parang si Iron Man. Yan, ito, nag-pop up. So wala pa yung kable, kukunin namin yung kable pala. Yan. Yan, may butas Yun. yun. Adapter. Tapos, parang extension lang, extender siya, no? Adapter yun sir. Ah. Pero on yan, wala naman. Walang on. Basta nakailaw ko na yan. Basta nakailaw, naka-on. Yan. Tak, yun. Yan. Ayan na, nag-kulay blue kami. So, nag-iikot na yan. Ayan. Wall box. Ayan, yan, gumaganyan, no? So, antayin natin yan. Recharging mo yan ha? So, this is free charging. Tapos, tignan natin ano makikita sa loob. Ayan, yan, yan. It's like a phone pala. 34% remaining charge time 9 hours 25 pero pababa ng pababa yan ha? Kanina 10 hours eh. Ah. So nag-uusap yung charger at Ah. yung sasakyan nagdaan na sila Babargain. parang kung ano yung kayang ibigay doon o kung kayang tanggapin ito nag-uusap sila mamaya bababa pa yan may Sige. Pero magkakape muna kami, no? Kakape Pwede muna kami. tayong magkape. More than 1.5. Ano? Ilang percent tayo dinagdag? 39? 34? 35% 35% in 1.5 hour? Pwede. Mabilis yan. Sa mall to, SM. There, oh. Free charging. Talagang hindi pa siya sobrang sikat. Alam niyo kung bakit? Isa lang ang charging station dito. Wala pang pumuesto. Yung isa na nga lang. Wala pang pumuesto. Bakante pa. Narinig ko din parang umandang Oo. Yung blower. sabi parang pinupulo niya yung inverter. May ano sir, may cooling system yung inverter niya. Kaya meron siyang coolant doon na liquid coolant. Sinubukan mo na bang bunutin? Di ba? Ha? Tinatay ko mag-70 sana eh. Umandar lang siya ng kusa, yung inverter niya. Kung saan yung umandar mag-isa pagka mainit na, magko-cool down. Tama, umandar mag-isa, hindi ko naman inuon. Yun yung blower. Kailangan tanggal. Yan na, namatay. Matay na. Ayan, yung inverter Pwede pala ko na niya. bunutin. Yung inverter pala niya, may guide. Nak. Yun, so ganun lang. Safe. Ito ngayon ang tatago natin to atin to. Adapter. Adapter. Yan, pwede yan. Ito yung adapter. Adapter, yan. Para lang siguro lumabas dun. Hindi kasi tignan nyo siya. Pareho sila. Parehong female. Oo nga, pareha sila. Parehong female. Hindi yung mag-aasawahan. Oo, tama. Hindi Kaya ka- kailangan mo ng male. Baka kasi siguro merong... Ito kasi May is- mail naman siguro ito na... yung type 2 na charger. Yun Ayun. naman GBT kung tawagin. Kaya So lang ito kailangan. yung type 2 to GBT converter. Ah. Baligtaran to. Kasi pwedeng pwedeng ito kasi magkaroon ka ng charging station at edit nga na. Actually, meron doon sa Positive. Eastwood, ganito yung charger. Ayun. Kaya hindi mo na kailangan ng kaya adjust. direct na ganun. So ibig sabihin may dalawang klase pala ng saksakan.
Ito yung sa AC, ito yung slow charging, ito naman yung DC. Ito yung DC fast charging. DC yan. Negative, positive. Oo. Yan yung So fast. mas mabilis yung Mas mabilis. At meron taas ang pirahe niya. Oo, kaya tingnan mo mas malaki oh. Mm. Compared dito, tingnan mo yung sa AC. Maliit lang. Laki. Earth ground din to, no? Sa gitna. Meron yata. Yun. Yung nakalagay. Sing po, sing. Okay, teka, balik natin to. Nasa 130 feet. Maraming salamat, SM. Maraming salamat, Wall Outlet, Wally. Maraming salamat, Wally. Kaya pala tinawag na Wally si Wally. May Wally. Kaya tignan natin yung loob. Wala kayong makikita sa loob kundi ganyan. Oh no, look! That's it! Ang luwag! Ito may coolant din siya. Oh. Umiinit din siya, oh. Ito, para saan to? Sa Battery aircon? yan. Battery na auxiliaries like Para sa mga yung ilaw? radio, ilaw. Tapos yun na-charge din yan. Pero ang charging niya dito rin at sa same time galing dun sa mismong battery niya. Kumukuha din siya ng Tignan mo konti yung mga dyan. wire niya parang sa bahay, no? Yung orange line. Oo. Pero magandang klase, hindi ito yung lumulutong na tulad. Natutunaw ba? Meron pa rin free yan, no? Ayan ang ano, aircon Cooling, system. aircon Ayun yung system. compressor Ayun niya yung na may compressor. built-in na motor na sa loob. Yan yung, Electric. dyan na yung compressor. Katikit nun. Electric din. May ABS yan. Ito. Cooling system. Oh, Wiper. saan yan? Ah, wiper. washer. Ah, to? Ano to? Brake. Brake fluid? Oo. Ayun yung vacuum pump na Ah, so gumagamit pa rin ng fluid. Oo. Ano yung hydro Kala ko pump? electric braking dahil parang re-resist niya yung ano, motor. Yung motor may sariling regenerative. Hindi pero hindi. Kasi Rivian yata, wala nang ano eh. Wala nang brake fluid eh. Yung napapahinto mo yung motor. Mm. Ito meron pa. Battery May ano, made by Renault. Ito, ano to? yung pump, di ba? Filter. Fuse box na yan. Fuse box na yun. Don't open. Ang filter lang nito nasa loob sa aircon. Ito yung coolant nung Aircon. engine, yung motor, tsaka nung inverter. Ito yung CPU? Hindi. Yan yung DC, ito yung DC module. Kasi galing siya doon sa Ay, oo, fast charger. tama. Punta dyan. Ito yung inverter yata. I'm not sure. Wow. Ito from the battery, galing dun sa likod. Tapos ito naman for internal circuitries. Kunti lang, no? Papunta Ang ng kunti lang. aircon. Ito yung DC charger sir. Kasi galing dito sa fast charging. Ayun yung fan niya. Tapos pumunta dyan, masok dito. So ito yung pinaka-control or inverter. Ang luwag, no? Pwede pang ilagay dito. Oo. Yan ang init lang niya. Hamburger, Ganyan lang. mga hamburger dito. Ganyan Lagyan natin lang. yung rack dito, lagyan ng hamburger. Pero nagcha-charge siya. Pero ganyan kainit din. Tama lang. Parang, Diba? parang loob to ng CPU ng computer. Oo nga eh. Parang hard disk to. Dapat lang maintindihan mo lang kung paano yan. Ito siya, ito nasa ilalim nito. Ayun, meron siyang control something. Ito yung motorized para sa Breno ba? ABS. Oh. Anti-lock brake system. Wow, ayun o. Yung motor. 4-wheel ABS yan. Ayun, late na tayo. Kung start, off ko lang Parang the usual ICE. Sige. Yan. Gantong pagsindi, gantong pagsindi yan. Insert ng key. I-insert na. Step on the brake. Step on the brake. First. Push. Then second. lalabas That's the on. Ngayon, Parang antayin natin yung diagnostic. Okay, pag nawala na yan, then i-start ko. Tingnan, parang mag-i-start ka na sa sakyan. Okay, Ayun, yun. release. Wow, that's it. Wala ka maririnig Bali, na 1, 2, starter 3, na. 1, 2, 3. Walang starter. Wala. Yun lang, okay na yun. Ganun. Okay na yun. Oo. That's it. Medyo ano pa to, basic lang. Kasi yung iba push to start na eh. Diba? Ito, tatanong muna namin sa dealer kung bakit Ba't ganun? bakit nandun pa yung radyo. Off mo, ayaw mawala. Kaya gagawin mo, i-mute mo na lang. Ayun. Ganyan mo. Okay. Tapos. Oo nga. We We have a handbrake. We have a handbrake. Make sure your surroundings are safe. We have a English naman pala eh. Oo nga eh. Buti na lang hindi
ano yan, hindi wrong spelling, no? Hindi babalik pa natin. Oh, may hazard. We got a hazard. Dito ang man. controls niya eh. Central lock, left front windows, right front windows. Ito hindi mo siya pwedeng i-shift. Umaandar pa siya ng konti. Tigil mo na. Okay, kailangan complete stop bago Hindi ka papasok. mag-change from neutral to drive or neutral to reverse. Kailangan full stop. Ayan. Ito nakababa At na. 10 kph naglalak pala. Ayun, 10 kph na galak. So that's the e-vehicle for you.